Magandang umaga. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa tinatawag natin communication should be yes for yes, no for no. Ito ang isa sa mga lessons na natutunan ko sa aking buhay. 64 years old na po ako as a senior citizen. Minsan naging biktima rin ako nito nung ako'y kabataan pa. Pakinggan nyo ang ating text ay makikita sa Matthew chapter 5 verse 36 to 37. Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black. Verse 37, but let your communication be yea, yea, nay, nay. For whatsoever is more than this comes evil. One of the nicest thing about Jesus Christ, He wants us to be consistent in our decision. Faith rests on consistency. Parang ganito yan, pumasok ka sa trabaho, bukas absent ka. Pumasok ka sa trabaho, tapos absent ka. Yon ang nagiging problema most of the time na napakahigpit ng mga amo pag wala ng panahon sa ating mga pamilya. Pero minsan may panahon tayo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga ka-close, pero nalilimutan na natin maging ka-close ang Panginoon. Pakinggan niyo po itong Tagalog. Huwag ka ring manumpa sa pamamagitan ng iyong ulo, sapagkat hindi isamang buhok ay hindi mo kayang gawing puti o itim. Verse 37, ngunit hayaan mo ang iyong salita ay maging oo kung oo, hindi kung hindi. Anuman ang lalabis pa sa mga ito ay galing sa Kanya na masama. Noong si Apostol Pablo ay nagsimula magtayo ng fellowship or isang church believers organization sa Corinthian Church, sinabi niya ito sa 2 Corinthians chapter 1 verse 18. Ngunit kung paanong ang Diyos ay tapat, hindi natin sasabihin ng sabay ang oo at hindi. Sabi niya sa Ingles, but as God is true, our word toward you was not yes and nay. Mga kapatid, napakahalaga na tayo mga kapatid ay magdesisyon ng yes or no. Kagaya ng sinabi ni Pablo, na kung paano ang Diyos ay tapat, hindi natin sasabihin sabay ang oo at hindi. Pansinin nyo yung mga taong kausap nyo, kadil nyo, kahit sino pa yan, maaaring kamag-anak mo, maaaring asawa mo, kapatid mo, mother mo, father mo. Pag hindi consistent ang sagot ng yes or yes, no or no, hindi magandang kausap yan. Mga kapatid, isa ito sa tip. Pag tayo nakikipag-communicate, dapat alam natin. Isipin nyo, binanggit ko pa lang yung verse 18. Dito sa verse 17, sabi ni Pablo, nang nag-iisip ako ng ganito, nag-aalinlangan ba ako? Binalak ko ba ang mga bagay na yon sa pamantayan ng tao upang masabi ko ang oo, at hindi ang sabay? Mga kapatid,
Sabi nga ni Santiago, yung Apostol Santiago o James, sa James chapter 5 verse 12, higit sa lahat mga kapatid ko, huwag kayong mangangako maging sa langit o maging sa lupa o sa pamamagitan ng anumang panunumpa. Ngunit gawin ninyo ang oo na oo at ang inyong hindi, hindi, upang hindi kayo mahatulan. Ang Diyos naman, mga kapatid, maunawain, God is merciful. Pero binigyan tayo ng tip ng kanyang mga manggagawa, mga malapit sa Diyos, na importante tumayo tayo nang hindi tayo balimbing. Ako, I will not talk about politics, pero minsan magandang example to. Take note, kung kayo ay boboto, huwag kayong boboto ng mga kandidatong kalaban kanina, ngayon magkakampi. Magkakampi kanina, magkalaban na ngayon. Hindi marunong manindigan, huwag na kayong magtiwala dyan. Tiyak may anomalyang ginagawa yan. Wala akong binanggit na pangalan ng kandidato. Pero yan ay yung pinakamagandang example. At saka ito pa, no? Huwag kayong ma-offend sa akin. Hindi porket kamag-anak nyo o kaya porket kababayan nyo, sasabihin nyo, kalahi nyo, huwag nyo iboboto. Kasi pag kababayan mo, hindi mo na may kokorek ka, mahihiya ka na. Kaya kadalasan ng mga tao na hindi marunong manindigan, nakangiti sa'yo, sabi nga ni Anthony Castello, ewan ko kung naabutan nyo yung singer niya, nakangiti kahit hindi totoo. Balat kayo lahat. Parang ganyan. So mga kapatid, napaka-importante na ito ay maging paalala sa atin na sabi nga sa Ingles, sa King James Version, "But God is true, our word toward you was not yea and nay." Kung gagamitin ko yung New English Translation, ganito ang pagkasabi, "But God is faithful, our message to you is not yes and no." So, yung alam niyo na. So, bawal ang balimbing. Halimbawa, meron, para sa gobyerno yan eh. Halimbawa, sinabi ng Senate, kakampi kami original 13. Halimbawa lang ha, maaaring hindi kayo nagdi-disagree kayo sa akin. Pero pansinin niyo consistency. Pag ang tao tumatayo, yes or yes, no or no, at hinahanap ang katotohanan, tatayuan niya yan, hindi pa bago-bago ng isip. Pero pag yung grupo ayaw dun sa 13, tapos dati siya dun sa isang grupo, minority, lumipat sa 13, huwag nyo nang tanggapin. Pag umalis sa 13, huwag nyo rin tanggapin. Ako wala akong kinakampihan, whether maka-Marcoleta kayo, maka-SP, Cayetano kayo, maka-Erwin kayo, maka-Risa Ontiveros kayo, wala akong pakialam. Ang sinasabi ko ngayon dito, dahil hindi naman tayo politician, yung turo ng salita ng Diyos. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, ang mga taong balimbing. Kaya nga sabi ni Jesus Christ mismo, "Let your word be yes, yes, your no, no. More than this is from the evil one." Sabi naman ni James, chapter 5, verse 12, "And above all, brothers and sisters, do not swear either by heaven or earth, by any oath, but let your yes be yes, let your no be no, so that you may not fall into judgment." Parang ganito yan, inimbitahan ka, "Hoy, sama ka sa amin, may party, kainan. Kakain tayo." Sige, pupunta ako sa linggo. Dumating yung linggo, hindi ka sinipot, inintay ka. Anong reaction ng tao na iniimbitahan ka? Kumain. Tapos sasabihin mo bigla, Sunday, no. Dapat maaga pa lang magsabi ka. O kaya be honest. Wala akong budget ngayon eh. Hindi mo na ako makakasama. Kung ililibre ka nila, taos puso, sige, pumunta ka. You're disposed to go. Kung alam mo naman yung tao, sincero. Pero kung ayaw nila, hindi ka naman aalokin yan eh.
Hindi ko naman sinasabing pumunta ka dahil libre. Hindi. Yung punto ba na pag walang-wala ka, sabihin mo totoo. O kaya sabihin mo, meron kang kompromiso kung totoo naman. Ay, hindi pwede, may praise and worship kami. Ganon. Kaya mga kapatid, I bless lahat ng nakakonect sa verse for today. I-bless mo sila. At Lord, i-bless mo yung mga taong nakikinig sa payo mo sa Matthew chapter 5. Lord, upang makita na iyong salita ay totoo. Hanggang dito na lang po tayo. I hope naintindihan niyo po yung ating lesson. Siyempre, hinihingi ko ang Holy Spirit, lahat ng nakakonect dito, i-bless mo in Jesus Christ's name. Tinataboy ko lahat ng spirito na nanggugulo sa buhay. Siniselyohan ko ng dugo ni Kristo ang lahat ng sinasabi ko. In Jesus Christ's name. Amen. Bye-bye.